Pasko po ay panahon pa ng pagbibigayan syempre at oras pa rin para makasama ang pamilya. Pero para po sa isang lola na nakilala namin sa May Bataan, tila kulang ho ang Pasko dahil inabando na siya ng sarili niyang pamilya. Nangangailangan po siya ng tulong lalo pat may iniinda siyang sakit. Narito po ang report. Mag-isang inaalagaan ni Lola Rosita ang mga halaman sa kanyang bakuran. Kwento niya, basta na lang siyang iniwan ng mga anak niya na mamuhay mag-isa dito sa Orani, Bataan. Hirap na nga sa buhay, mas nagpapahirap pa sa kanya ngayon ang kanyang kalagayan. Nasagasaan kasi siya ng isang tricycle noong Marso nitong taon. Binundol ako, nabundol ako. Hindi ko man napansin nga yung nagbundol sa akin, madilim, walang ilaw sa kanto. Bigla na lang akong binundol na, tumba na ako. May nagdala sa akin sa hospital, dinampot ako sa emergency. Hindi na natukoy ang nakabangga kay Lola Rosita. Matinding kirot ang nararamdaman niya sa kanyang paa, pero malinaw na higit pa rito ang iniindang sakit ni Lola Rosita. Tanging mga kapitbahay na lamang ang nag-aalaga sa kanya. Ang isa sa kanila nag-post sa YouScoop para humingi ng tulong sa publiko. Binibigyan po namin pagkain siya ng hapunan. Dinadala ko po minsan dun sa bahay nila. Minsan may kanin, may tira kaming kanin, ulam. Waring, may tira kami, konti lang kami sa bahay, minsan po eh. Dinadala po namin pagkain po doon. Kasi sabi ng Panginoon, magbigay lang daw eh, walang kapalit. Sabi ko, Panginoon, bigyan mo pa akong lakas. Hindi ko pa nakikita ang mga anak ko na nasa magandang buhay. Sana, pag kinuha niyo ako, matahimik na ako sa kabilang buhay. Para may handa si Lola Rosita ngayong Pasko, handog ng unang hirit ang kanyang pang Noche Buena. Nangangailangan pa si Lola Rosita ng tulong pang check-up, wheelchair o saklay at mga gamot para sa kanyang paa. Para sa mga nais tumulong sa kanya, maaaring makipag-ugnayan sa unang hirit. Para sa unang balita, Lay Alves reporting.